ka-adrenaline. Kaalis lang po namin ng wharf sa may Samal Ferry Wharf, and we're on the way to Samal Island for the day 2, no? Day 2. So mamaya po makikita nyo po sa vlog ko kung ano po yung mga pupuntahan po namin for Samal Inland Tour. Baba lang po namin ng ferry. So hintayin ko lang po yung tour guide ko. Exit lang ako. There's a 50 pesos environmental fee. Hi mga ka-adrenaline! We're officially starting our day 2 for Samal Island. Let's go! Island Garden, City of Samal. Hey! And syempre kasama ko pa rin ang aking tour guide sa Davao City Tour, si Kuya Manuel. Welcome to the Island Garden, City of Samal! So this is the City Hall of the Island Garden, City of Samal. Ayan. So pwedeng tumambay dyan. It's a park. And may mga sakayan din po ng tricycle dito. Or tuk-tuk. So we're here at Balete Park. Ano yung SBO? Project of SBO and SPG. Wow. Ilang taon na tong puno na to, kuya? Estimated 100 plus. And this is going to be our second stop. Welcome C Formoso Inland Resort. Entrance fee only 20 pesos, pero tingnan nyo naman, oh. Wow! Akala ko drawing, oh. Akala ko drawing. Parang painting siya, guys. Ang ganda, oh. Wow. Pwede ba tayo pagtagal dito, joke? Yes! My God! Ano yung nasa gitna na yan? Malipano Island yung malaki. Yung isa, yung Yung nasa left side, De La Paz Island. Ah, yan yung pinuntahan namin. Yung nasa likod naman niya, Diaz Island. Oo, yung maliit. Oh, pinuntahan din namin yung Diaz na yun. Ayan, ito guys, kung napanood nyo po yung yung first day po ng vlog ko or first day ko sa Samal, yung nasa left side, it's De La Paz. Pero Yung nasa malayo, yun yung Mount Apo. ayan, ito. This is Mount Apo. Hindi tayo makakakit dito this year. Di bale, next year talaga, promise. Kulang tayo sa gamit eh. Paghahandaan natin yan. Kailangan na matinding preparation pag-akit ka ng Mount Apo. So, ang pangalan po ng place na ito ay C Formoso Inland Resort. Yan. Ganda eh. May mga tulugan, no? Okay. Ano eh? Wow! Davao Occidental na yun. So yun guys, naplatan kami kasi mabigat daw ako, sabi ni Kuya Manuel. Pero malapit na kami dun sa pupuntahan namin. So yeah, part din po ng tour to. Part po ng Samal Inland journey ko to guys. Yung naplatan kami. Guys, dito po yung registration area nila. And ito po yung pangalan and address. Facebook page, San Miguel Cove Beach Resort, and you can message or call their number. And po. So, dito yung beach rules and regulations. 100 pesos entrance fee bago po tayo makapasok sa beach. Medyo mainit lang kasi tanghali na eh. 11 na po eh. Past 11 na. So, magsiswimming lang ako ng saglit.
Isa pa maganda dito guys, yung tubig nila, yung dagat, hindi masyadong malalaki yung alon. Chill lang talaga, calm waters lang. Naalala ko yung sa Camiguin, ganun din yung mga tubig nila. Parang ang lambot-lambot eh. Ayan o, parang ang sarap-sarap sa katawan. Ayan o. Alam, San Remigio ko. Ang sarap na tubig. I love San Remigio Cove Beach Resort. There are rooms over there, tapos cottages po dito. Ayan. Tables and cottages for rent. Maganda ngayon kasi weekdays, it's Monday, so wala po masyadong tao. Ayan. Perfect spot for picture taking. Instagrammable po siya. Mostly camping area Ayan. So yung iba po nagdadala ng tent. Ayan, for the camping. Ayan, so yung ibang rooms nandito. Paalis na kami guys, going to the next destination. Ayan, meron pa pala doon. Ibang rooms nandun din. Oo. Ayan. Picturean mo? Hindi, wala. Dinadaanan ko lang ng videos. Okay. Mga ka-adrenaline, we're here at Kaputian Beach Park. Our fourth stop in Samal Inland. Okay, pasok tayo. Yes. Ayan, ito guys. Some reminders. Entrance fee, meron pa silang day tour and overnight. Other charges. Other policies. Let's go, sir. Ayan, environmental research fee. 50 pesos po for non-Samal residents. So ako, 50 pesos ako. Kasi hindi ako tiga dito. And 40 pesos naman po for persons with disability, senior citizen, and non-Samal residents. Yung pangalan niya, Princess Dapia. Princess Dapia kasi nakita to siya, patay na. Oh. And yung Dapia, pangalan niya ng sityo doon sa tapat sa Talikod Island. Dapia. Ang ganda. Yan na-recover. Kaya tinawag siyang Princess Dapia. Ayan no, liligo ulit. Yan. Ito yung mga cottage nila. Tapos yung mga rooms sa'yo, yung mga puti. Jet ski, dragon boat, banana boat. Wala naman akong kasama. So ano yun? Time to swim! Woohoo! Swimming time here in Kaputian Beach. O, diba? Extension sa nung pinunta namin kanina na San Remigio. Woo! Woo! Dapa! I will not. Swipe down to unlock. Woo! Yeah. Wow. Pugmay Souvenir Shop. Coming here open. Nandito yung mga bracelet,
mga accessories, ref magnet, pin. Uy, may pin. Pwede po magsulod, te? O, pwede. Okay. Para makapili tayo. Parang gusto ko to. So, yun guys. Bumili po kami ng mango beverage. 40 pesos lang po siya. And meron po silang free taste on Mango Island products. And bumili din po ako ng mushroom chicharon. Sarap yan eh. Kasi ito po yung mga free taste nila. They have mango products and mango chili sauce, mango puree, mango jam, dried mango. Ang dami. Daming choices dito. Hindi pa nga ako nakakapili ng design ng ref magnet ko. Ayan, dito tayo sa kabilang side. Kasi yung isang side na-explore na natin. So, dito. Yan guys, konting lakad lang po. Galing dun sa pinag-parkingan namin going to Dao Falls. Dao? Dao Falls. So, parang kami lang po yung tao. As usual, kasi it's Monday. Kahapon, for sure, ang daming ano niyan. Daming tao niyan. Weekend. Fortmed. Fortmed po yung pangalan niya. Fortmed. Now open. Ito yung address po niya. Day tour po 8 to 5. Monday to Sunday. Bent tour. 5:30 to 8:30. Panggabi to. Saturday and Sunday. For bookings, ito po yung contact numbers nila and email address po. Uy, parang ang saya ng light tour. So guys, entrance fee po is, for the day tour, it's 120 pesos. Yung bent tour po, yun nga po yung night tour, it's 5:30 to 8:30. But hindi po siya nire-recommend pag unpredictable po yung panahon. And for example ako guys, gusto kong mag-bent tour. Ano kasi siya good for 5 siya. So per head is 200. So kung good for 5 siya, 1,000 pesos. So I need to pay the 1,000 pesos. So mas maganda po kung magbe-bent tour ay maganda yung panahon tsaka marami kang kasama. Ayun. Mga 5, ayan, 5 packs po para tigto 200 pesos po bawat isa. Anesthesia. Yung sa live nila. Yung sa live. Oo, ini-examine ng mga expert panggawa ng anesthesia. Okay. Okay, this is the start of our Batcave tour. The entrance to the Batcave. Nasaan na yung mga bats?
So, this is the second hole. Second hole. Oo. Much closer area. Connected siya doon sa... Connected to lahat. Pero ito yung pag gusto mo lang ng closer view. Oo. Ang dami nila, oh. Wait lang. Itong mga to, yan, paniki lahat yan. Oh. Yan, oh, yung iba yung nandyan lang sa gilid. Oh, yan ang paniki yan. Ang dami. Tapos yung kulay itim, yan yung pupo nila. Oo, ano. Ang dami nila, grabe, sobra. Then yung guano, hindi na yan pwedeng galawin. Kasi protected area na to. Then, isa yan sa marking ng territory nila. Pag inalis mo yan, magle-lessen yung amoy. Oo. So, pagka-lessen ng amoy, maaring yung paniki, may madaan ng ibang kuweba na mas malakas yung amoy ng pupo nila. Ma-attract sila doon. So, baka doon na sila titira. Hindi na dito. Hanggang kumunti yung nandito. Yung tatlong klase ng paniki, vampire bat, fruit bat, saka insect bat. So, si fruit bat, yun yung madalas na kumukuha ng mga bunga, mga prutas. Itong klase na to, si Geoffroy Rosette na fruit bat, mahilig sila sa mga juices. So, nililit nila yung mga juices ng prutas, saka yung sa mga bulaklak, may mga nectar doon, may mga tubig na naiiwan sa bulaklak. Sila, ito yun. Higop nila yon. Then pagkalipat nila sa ibang bulaklak, yun na parang naging na-pollinate nila yon. Isa sila sa mga pollinator. Itong mga to. Si durian, kasi ang bulaklak ng durian namumukadkad every night. So sabi ni Kuya Manuel, pag konti yung paniki, konti yung durian, kaya po pala maraming durian sa Davao. Kasi nandito yung Bat Cave. Maraming paniki dito. Pero paano kapag nalaglag to cellphone ko? Ala! Pag nalaglag yan, wala na. pinakauna, sira. Pangalawa, hindi mo na makukuha. Kasi bawal kang pumasok eh. Ato, this is the third hole na. Training ground. Training ground. Ano naman, bakit training ground siya? Dito yung mga juvenile, yung mga kakahiwalay lang sa mama nila. Parang kaya nga training, no? After nilang humiwalay na sa mama sa mother nila, lilipat sila dito. So dito na yung iba parang natutong lumipad. Kaya training ground. Training ground. Pag mga magiging independent na, dito muna sila. Next hole. So male area, male ward. So, parang ito yung pinakamalaki so far. Male or adult area. So, by its name, lahat nandito lalaki. Lalaki. So, yun guys, sabi po is 70% po ng mga paniki ay mga lalaki. Tapos 30% babae. So, this is the male sword. Fourth hole po ito guys. Ano po? Sorry. Ang paniki may lifespan siya na 30 to 40 years. Parang tao din siya pag nabubuhay. Then, malalaman mo pag adult na yung paniki, pag around 20 years plus na yung edad niya. Yung leeg niya or noo, kulay brownish na yung yung balahibo. Pag matanda na. Balahibo na, kulay itim. Pag makita mo yung leeg niya or yung noo niya, parang bland na. Adult bat na yan. Adult. Parang 20 years old dapat na yung niya, edad niya. Yung pala, lifespan nila 30 to 40 years old. Then para silang tao pag nanganak. So, 1 pop a year lang. So, tawag sa baby nila is pop. Pop? 1 pop a year, okay. So, parang tao din. 6 months magbuntis, 4 months magpadede sa tuto. Then may 2 months sila na magliligawan ulit bago mabuntis. Para mabuntis ulit. Pero yung asawa nila yung pa rin. Hindi, sila, polygamous sila. Hindi sila katulad sa agila, sa mga raptors na monogamous. Sila lang yung paniki naman, polygamous. Iba-iba ng partner. So, bigat ng katawan niya. Yung mga paniki lagi nakabaliktad na. Kasi paa niya ay maliit.
Maliit yung ano niya eh. Yung paa niya. Ayan sila Yung guys. hita hanggang sa paa. Maliit siya. Then yung katawan niya malaki. So yung bigat niya, kung tatayo siya, hindi niya makakaya. Kaya nakalambitin siya. Kaya nakalambi. Oh! Nga pala. This is the fifth and hole. last hole. Senior Sword. So speaking of, pag senior, by the name itself, mga pinakamatatandang bats. Nasaan sila? Hindi sila nagpapakita. Mostly nasa loob na. Oo. Bira na lang sila lumalabas din. Madalas nag-hibernate na eh. So yung iba dyan, 10 araw natutulog lang. Oh, wow. Bira nang kumakain. Kasi marami nang iniinda sa katawan. Kaya oo. Dalawa yung sakit nila eh. Una, sa kanila nagmula yung matamis na sakit ng tao. Sa kanila yung diabetes. Yung isa naman sakit sa buto, arthritis. Di ba ko? Mga ka-adrenaline, tapos na po tayo sa 5 bat holes. So meron pa bang special hole dyan, kuya? O yun na yun. Okay. O diba ang dami nating natutunan today, diba? Yung ano natin, vlog natin, not just for entertainment purposes but also for educational purposes. Okay. Konting gala na lang po kami guys, and balik na po kami sa parking lot. Guys, bago po kami umalis dito sa Bat Cave, here are some of the Bat Cave's credentials. So meron po siyang certificate galing sa Guinness World Records. Ito po siya. And ayan, for bookings, ito po yung contact numbers nila. Thank you. Restaurant, meron po silang mga tinitinda ng mga tops, colored tops, bags. Ayan, laki ng face guys. Okay. And ito, Enchanted Episode. The Taylor Swift. Oh, ito guys, oh. Here's the mechanics. Halloween special, cucumber refreshments. These items are for sale pala. Souvenir shop. This is Supreme. Mga liquor, alcoholic beverages, water. They accept Gcash and Maya po. Then use the menu for drinks and for food. Dito ginagawa po yung coffee, yung mga in-orders po ng customers. Yung ibang pwesto po dito ay Escape the Rock. Then ito. Mga kasaba chicks. May binibenta rin po sila mga kasaba chicks. Kasi lang.
So, yan nga po. We're just going to wait for our orders to arrive. So, ito yung order namin. Sa akin, matcha latte. Ito sa'yo, sir. Ano to? Dark chocolate mocha. Dark chocolate mocha. So guys, dito na po nagtatapos ang aking Samal Inland. Inland, di ba? Inland kasi land tour siya. Samal Inland Tour. And ito na po, hinatid na po ako ni Sir Manuel dito po sa May West Wharf. Ayan, sir. So, ano masasabi mo sa mga nanonood sa atin? Nag-enjoy ako. Ayan. So, yun nga po guys. Ako yung nag-enjoy. Ayan. So, baka gusto nyo invite yung mga future guests natin na baka gusto niyo pumunta ng Samal or tsaka Davao, just contact yung page ko, Samal Island Tours Manuel. Visit nyo na ako doon. Okay po. Reply ako. Sige. Ayan, lagay po natin, ilalagay ko po at the end of this video yung Facebook and contact number po ni Sir Manuel. So yun guys, yung ferry po namin going back to the city has just arrived. Mga 15 minutes lang naman po yung biyahe nito. Nandun na po kami sa city. Tara, sunod. So much po mga ka-adrenaline. See you on my next vlog. Mwah! Okay.